Oras na, Zambasulta. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. Balita, impormasyon at inspirasyon. Oras na, Zambasulta. Halos 200,000 na ang nadengge, mahigit 1,000 na ang patay. Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kakapay. Kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 in the afternoon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Ang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo ay makapagbigay ng mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo na mula sa inyong lingkod, PhilHealth, your partner in health. Nakikinig sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Kyla Vinoya, Charity Grace Carilla, and kasama din natin ngayong araw ang ating resource speaker na si Miss Clovie Cerneo ng PhilHealth Regional Office 9. Yes. Hello, Ma'am Clovie. Hello. Welcome sa aming ahensya de Konsensya. So, kinakabahan ka ba, Ma'am Clovie? Medyo. First time mo, no? First time kasi. Pero alam namin, kayang-kaya mo lang yan. Yes. So, baka may gusto kang batiin before tayo mag-start, Ma'am Clovie. Syempre, shout out daw sa mga kasama natin sa PhilHealth, especially sa FOD, Yes. kay Sir JR, Sir Alan, Sir Arlen, sa Marami mga colleagues sila. ko. Marami sila. Medyo marami. So, good afternoon sa inyong lahat. Kasi sabi ni Leslie kanina, pa-shoutout daw sa mga PMs natin dyan. Yes. Kina Leslie, kina Riri, si Aldrich, yan, sila Yes, of Tristan, course. si Renz. Para bang ako yung nasa FOD, no? Maka-shoutout. Joke lang yan. Go, Kyla. Yes, so ano po ba ang topic natin for today? Ano ang mga abangan ng ating mga listeners mula sa PhilHealth dito sa Ahensya de Konsensya? Ano ba? Ang topic of the day ay payment of premium contribution through the online payment facility of the Electronic Premium Remittance System or yung tinatawag nating EPRS. Yes. Ano ba yung EPRS, no? Kung hindi pa nila alam kung ano ba yung EPRS. So, PhilHealth po is mandated to establish and maintain an updated membership and contribution database pursuant to the Universal Healthcare Act. Likewise, the Ease of Doing Business and Efficient Government Services Delivery Act of 2018 mandates for streamlining and improving the current systems and procedures of PhilHealth services aimed at reducing processing time,
cut bureaucratic red tape, and eliminate corrupt practices. To fulfill these mandates and to provide the utmost ease, convenience, and security to all employers, the corporation introduced the Electronic Premium Remittance System, or tinatawag po natin na EPRS, with an online payment facility where employers can manage and pay their premium remittances online anytime and anywhere, so as long as there are internet connections. So maganda, Ma'am Clovie, no? Kailangan mo lang internet connection. Yes. Dapat strong yung connection natin Oo, sa para internet. mabilis talagang Oo. papasok yung mga payments natin dyan. Kasi ito yung system na kailangan ng mabilis at saka easy Yes. system, yung transaction ng mga employers natin. Oh, kasi mas maganda, Ma'am Clovie, hindi na sila kailangan magpila pa sa mga offices natin, Yes, di that's ba? one thing. And hindi na rin sila kailangan na pumunta sa mga sa mga payment natin. Payment centers. Yes, kasi mahal yung gasolina ngayon. Truths. So mahal pa yung pamasahe, Truths. diba? So Opo. better do it online Oo, para online at na least lang. mabilis yung transaction. Halos And lahat naman din, Ma'am Clovie, online na din ngayon. yes, kasi syempre, na tayo, Digitalization. dahil sa what's this? Ano yun? Digitalization. Yes, correct. Yung mga Gen Z Yun. natin dyan. Mga Gen Z natin dyan. Okay, so sali po kayo sa ating usapan. Kung may tanong, komento o mensahe, ay mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o kaya ay mag-comment sa 1116 DXAS FB page. Yes po, wag niyo po kalimutan na i-like and share itong live namin at i-follow po kami sa aming Facebook na PhilHealth Regional Office 9 Zamboanga Peninsula. At i-share niyo po ito, mag-comment kayo if ever may mga questions kayo about PhilHealth or kapag kayo ay from the employer side para isasagot ni Ma'am Clovie ang mga katanungan niyo. Go, Miss Alright. Kyla. Yeah, so for our first question, Ma'am Clovie. So, since yung sa EPRS, so sino-sino po ba ang sakop ng circular na ito? Actually po, the EPRS is really important sa ating mga employers. So, both government and private employers yan. So, for the private employers, talagang malaking tulong yung EPRS natin. So, ito yung may mga contributions na employer and employee share. So, dito pwede nila yung payment, monitoring, at the same time, yung pag-post ng mga remittances nila. So, that is very important dahil dapat posted lahat yung mga remittances para at least naman two-way. Hindi lang sa employer, pati na rin sa employees. So, for the employer, at least ma-monitor nila yung payment. So, dapat posted lahat yung mga remittances. And then, if not, kasi there are times na siguro may mga glitch din sa system. So, wala namang problem kasi they can call immediately sa ating mga accounts officers. So, meron tayong mga assigned accounts officers sa local health insurance office. So, even sa PRO, they can also visit sa region office kasi we can also assist them. And then, two-way siya dahil sa mga employees din, they can also monitor their contributions. Kasi once posted yung remittance, at the same time, makikita yung mga employees nila na, talagang nagbabayad, nagre-remit yung mga contributions. Makita nila doon yung mga months, Yes. So, that is very important. So, two-way yung system. So, maganda kasi kapag sa EPRS, lahat makikita na natin. So, kung may mga problem, pwede naman sila tawagan agad or mag-coordinate lang sa mga accounts officers natin. Tinatawag natin na PAMs, Ma'am Clovie, Yes. diba? And meron din not only remittances or purely payments. Pwede din tayo mag-add kung may mga additional employees sila, so pwede through the system. Oo, talaga? Yes. So, for as long as magsasubmit muna sila ng ER2 sa office. So, upon submission, after submission, they will secure the master list and after that, they can update yung
master list din nila sa EPRS para talagang nandun yung mga empleyado nila. Maganda, Ma'am Clovie, kasi through the system, doon na nila i-encode. So, parang di na nila Yes. kailangan pumunta pa, Yes. makipila pa, or Correct. mahabang proseso Yes. pa para mag-add lang ng isang employee, ganun, di ba? At least in fairness, konti na lang. Hindi na siya masyadong matrabaho. Matrabaho, yes. Mm-mm. That's really true, Cha. And at the same time, secured na rin yung ating EPRS. Kasi hindi basta-basta na pwede tayo magla-login kahit Oo. sino. Kasi meron na siyang OTP. So, upon login, yung PIN ng employer, login ng password, maghihingi sila ng OTP. So, talagang nagpo-prompt sa kanila na may gumagamit yung system. So, at least si employer, kampante siya na safe and secured yung system, yung EPRS. Kasi syempre may money involved din doon, Ma'am Yes. Chloe. So, mas maganda na safe talaga siya. So, Ma'am Chloe, next question. Ano ba yung layunin ng circular na nabanggit natin kanina? So, yun nga, Cha, the main objective talaga ng EPRS is to make fast and easy yung transactions ng mga employers natin. Para at least naman on their end, hindi na masyadong maraming kailangan gawin. Kasi yun nga, as you have mentioned, na Gen Z, diba? Yes. Ano na lang, medyo konting push na lang, ano na. So, yun, to make it really fast and easy transaction, especially for the payments, kasi kahit holiday tayo, or kung magpo-fall yung due date natin sa weekends, at least makapagbayad pa rin sila through online. Kasi Ma'am Chloe, 'di ba, like syempre hindi lang naman PhilHealth yung babayaran ng employer. Syempre meron pa yung SSS, may pag-ibig pa. Ang daming babayaran. So at least kapag sa PhilHealth naman, when in terms of PhilHealth, at least 'di ba, mas mapabilis nga talaga yung pagbabayad nila sa atin or yung Yes. pagbabayad ng contribution nila sa atin. Correct. At syempre, para din sa mga employees natin, if time comes na gagamitin nila yung benefit, so at least nakikita nila na may contribution ako. So hindi na yung pupunta sila na bakit wala kaming mga remittances, ganun, magko-complain pa sila. So doon pa lang at least transparent din si employer sa kanila. True. Ang galing nun, Ma'am Chloe, no? At least naisip ng PhilHealth ng Correct. gumawa ng ganyang system. Ang galing. Oo, Correct. dati puro manual lang. Manual lang. Ngayon may system na talaga. Oo. Amazing. So next question, Miss Kyla. Yes, so required ba na lahat ng employer na i-enroll ang kanilang EPRS account? Yes po, as much as possible. We really recommend na lahat ng employers dapat mag-register sila through online. Kasi, yun na nga, as I've mentioned, para to make it easy and fast transaction, para yung transparency din para sa mga empleyado natin nandun. So, yun yung purpose ng APRS natin. We encourage na dapat lahat talaga through online na. Kasi may lumabas na circular last June 2020, dapat lahat ng employers online na ang magbabayad. So, yun. Kaya, as much as possible, EPRS talaga ang gagamitin nila. So, pag nandyan naman, lahat naman nandyan, meron na yan mga payments, yung mga payment wallet nila, yung mga e-wallets, kung ano yung choice ng employer, kung anong gusto nila, kung banknet ba ang gagamitin nila, or yung MYEG, pwede GCash, pwede din Paymaya. So, kung maliit lang yung business natin, siguro pwede sa GCash Opo. or Paymaya. So, kung large accounts naman, so may mga banks na kailangan nila mag-register din through online. So kailangan i-register talaga nila. Yes. So, mag-a-apply lang si employer ng magre-register lang sila through online payment. It doesn't mean na may depository account sila, pwede na nilang gamitin yun through online. Dapat kasi, meron talaga silang online na registration for the EPRS. So secured na secured Yes. talaga siya, Ma'am Chloe.
Hindi siya basta-basta na ima-minus lang sa account mo yung pera, Yes. no? Hindi pala siya yung parang every payment mo pwede iba't ibang bank. So parang kapag employer ka, isang bank lang talaga yung mapipili mo. Yes, pwede. Pwede siya. Pwede siya. Depende sa employer. Kung gusto niya security bank, kung may account siya, so mag-a-apply siya ng online bank for Doon. the EPRS. Oo. Pero kailangan lang talaga mag-apply sila. Yes, magre-register lang. Mm-mm. And kung ayaw naman nila ng masyadong hassle, they can also use the GCash account. So, mas mabilis yun pag GCash or PayMaya. Oo, kasi ilang pindot lang, Yes. number lang, tapos OTP na pasok. Although limited lang yung GCash kasi yung amount naman ng GCash medyo limited siya. Meron bang may binabawasan ba kapag GCash, Ma'am Clove? Usually, meron tayong parang service fee, tinatawag nila, na 15 pesos, I think, per transaction. So, at least, mas affordable na yun, 15 Kaysa pamasahe, pesos. Ma'am Kaysa Clovie. pamasahe, Kaysa gas. diba? Oo, ang mahal ng gasolina ngayon. Ngayon, feeling ko nga yung mga minimum natin na pamasahe, siguro mga 80 pesos, 100 100 na. Yes. So, imagine mo, tapos 15 pesos lang yung babayaran mo sa GCash, di ba? Or PayMaya. At least, kahit pa paano, medyo maleles yung mga transaction fees nila sa mga ganyan. Instead na magpamasahe sila, syempre, papakain mo pa yan ng merienda. Correct. Oo, kasi pipila ng whole day, di ba? Magpipila ka pa. Oo, pipila pa yan Ayun. ng whole day. So, syempre, magugutom yun. So, papakainin pa yan. Tapos, Correct. pasahe pa and all. No? Di ba? At least ngayon kapag sa online, ang bilis. So, marami. Hindi lang through banks, through GCash, pwede din debit and credit cards. Yun. So, although meron din na parang fee for credit and debit, I think that's only 1.95% per sa total amount ng binabayaran nila. So, per transaction din yun. So, at least maliit pa rin compare sa pamasahe na, na baka hindi natin alam kung saan location pa sila, 'di ba? So, mas Opo. mahal. Magkano lang naman yung mga 1 something. Maliban na lang kung malaking corporation talaga siya, na aabot talaga ng ilang hundreds yung babayaran niya sa mga contributions ng employers niya. Pero kung maliliit-liit lang yung employer, Ma'am Clove, no, mas sulit na kapag online. Yes. So, okay na din, in fairness. So, ano-ano ba ang mga bangkong may interlink sa EPRS? Actually, they can check yung mga interlinks sa www.philhealth.gov.ph. But I have some list also na I can share. There are like Security Bank, yung Union Bank, Land Bank is purely for government employers, yun, and the BankNet. So, sa BankNet naman, may mga, I think, 6 na maraming mga banks na nakalink sa BankNet. Kasi parang ibang din ang BankNet parang ibang third party kasi siya. So, maraming mga banks na sa loob ng BankNet. Like, Asia United Bank Corporation, yung China Banking Corporation, yung Development Bank of the Philippines, East West Banking Corporation, Maybank Philippines Incorporation, and then the Metropolitan Bank and Trust Company or the Metro Bank, yun, the Philippine National Bank and the Philippine Veterans Bank, and the Rizal Commercial Banking Corporation. So, yun yung mga banks na under or nasa loob ng BankNet. Medyo marami-rami din palang bangko pwedeng pagpilian ng, Yes. ng mga employers. And aside from that, yun na, as I've mentioned also, yun na yung MYEG, the GCash and the PayMaya. At least, kasi, yun na nga, hindi na nila talaga kailangan magpamasahe. I mean, hindi pamasahe yung massage ha. Masahe na transportation. Pero at least, di ba? Kasi makaless talaga. Yes. Kung ako niyan, tapos kokonti lang ang employers ko, kunwari, 5 lang naman yung babayaran kong contribution, mag-Gcash na lang ako, di ba? Yes, Kasi 15 correct. pesos. So, okay na din. Kaysa naman na pila pa. Sa panahon ngayon, ang init-init, lalo na ngayon, correct. summer. Sobrang Correct, init. So, yun. Before tayo mag-break, may mga comments tayo, Ma'am Clovie. So, sabi po ni Tristan Arthur Bernales, pa-shoutout po, Miss Clovie. Okay, shout out kay Tristan, ang MVP ng FOD. Wow, MVP yarn. Support niya sila sa game nila. Sa dink and dunk sila, di ba? Yes.
May laro Mamaya sila. daw may laro sila. Oh, yan ang palang MVP ng FOD. Pero Si may best Tristan. player din. Si Sino? Leslie Ledesma. Isa pa yan Ayun. sa pickleball. Oo, sa pickleball. Grabe mga sporty naman talaga itong mga tao dyan sa PhilHealth. No? At may mga, anong tawag dyan? Sa mga runners. Ay, oo. Isa Oo, pa. sila si Aldrich and si Riri. Oo. Yung mga tita runners natin dyan. Oh, nag-comment din pala si Riri. Sabi niya, wag na po mag-smoke ha, Nika. Sabi daw ni Nika. And si Ma'am Marife, sabi niya, hello Ma'am Clovy. Hello, Ma'am Fe, the beautiful Ma'am Fe in FOD. Wow, very beautiful talaga yan si Ma'am Fe. So ipagpapatuloy natin ang ating usapan pagkatapos ng ilang paalala at pagbabalik ang Ahensya de Consensya. Narito na ang mas pinadali, mas pinabilis, at mas epektibong pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Ito ang Electronic Premium Remittance System o EPRS. Ang EPRS ay isang web-based application na ginagamit ng mga employers sa pagre-report at pagre-remit ng premium contributions sa PhilHealth. Maaari itong ma-access anytime, anywhere, basta mayroong internet connection. In 4 simple steps, magagamit mo ang EPRS. Kailangan mo lang mag-register, mag-update ng employee master list, mag-generate ng Statement of Premium Account o SPA, at magbayad ng premium contributions. Para makapagrehistro, maaari itong gawin online o mag-walk-in sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Kailangan lang mag-fill out ng Electronic PhilHealth Online Access Form o EPOAF na makikita sa aming website. O kaya naman ay punan manually ang PhilHealth Online Access Form o POAF na makukuha sa alinmang PhilHealth office. Matapos nito ay makatatanggap ng email mula sa PhilHealth. Sundan lang ang instructions para makumpleto ang proseso ng registration. Matapos magparehistro, tiyaking nasa ayos ang listahan ng mga empleyado para masigurong tama at maayos ang pagre-remit at pagre-report sa PhilHealth. Mag-update ng inyong employee master list. May 2 paraan para i-update ang inyong employee master list. Kung hindi karamihan ang bilang ng mga empleyado na kailangang i-update, gamitin ang Employees Management Module. Piliin ang pangalan ng empleyado mula sa listahan para ma-update ang kanilang impormasyon. Para naman sa maramihang updating, gawin ito gamit ang File Upload option na makikita sa Remittance Management Module. Piliin ang File Upload option at i-upload ang iyong latest employee master list alinsunod sa file specifications. Updated na ang iyong master list. Mabilis at hassle-free. Kapag updated na ang master list, makakapag-generate ka ng iyong Statement of Premium Accounts o SPA. Ang inyong SPA ang magiging basehan kung magkano ang kailangang i-remit na kontribusyon sa PhilHealth. Pag mayroon ng SPA, pwede ka nang magbayad ng premium contributions. Sa enhanced version ng EPRS, mas pinalawak ang payment options at posting ng premium contributions. Maaaring magbayad online sa pamamagitan ng online payment options. Pwedeng magbayad gamit ang iyong online banking app o e-wallets na accredited ng EPRS. Para makapagbayad, pumunta lamang sa Payment Management Module at piliin ang Payment Management option. I-click ang period na babayaran at pumili ng payment option. Para sa online payment, piliin ang payment at i-click ang bangko o e-wallet na gagamitin sa remittance. Mariredirect ka sa iyong online banking application para sa iyong transaksyon. Matapos magbayad, makatatanggap ka ng official receipt number at ng EPRS Employer's Remittance Report. Agad-agad ang posting ng remittance. With just 4 easy steps, talaga namang mas pinadali at mas epektibo na ang pagbabayad ng inyong premium contribution sa PhilHealth. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong lumapit sa aming mga PhilHealth Accounts Information Management Specialists o PAs sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Lahat ng ito ay maaari nyo ring gawin gamit ang Philippine Business Hub.
ang ating Central Business Portal kung saan matatagpuan ang lahat ng forms at impormasyon na kailangan ng mga business owners. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas nilalapit ang serbisyo ng gobyerno at pinapagaan ang mga transaksyon para sa iyong mga negosyo. Benepisyo at serbisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi ba pala ako nakakapagplansya ng uniform? Makapagplansya na nga muna ngayon. Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan. Aba mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo niyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya kasama ang PhilHealth at kami ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla, Kyla Vinoya at Clovis Cerneo ng PhilHealth Regional Office 9. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prevention is better than cure. Katuwang ninyo ang PhilHealth sa pag-iwas sa sakit sa pamamagitan ng regular check-up, health screening at iba pa. Magparehistro na sa accredited Yakap Clinic na malapit sa inyo upang maka-avail ng primary care services. Ito ay programang aalaga sa bawat Pilipino para malayo sa sakit ang bayan. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 4,160 Yakap Clinic sa buong bansa. Yakap para sa kalusugan. Yakap at aruga dahil bawat Pilipino mahalaga. Sa PhilHealth Yakap, hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit. Kaya magparehistro, gamitin ang benepisyo at maging PhilHealth protektado. Mag-ingat sa mga kumakalat fixer online na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Mahigpit na ipinagbabawal ang fixing sa ilalim ng Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Mag-4M na. Siguraduhin ang inyong benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record at mag-claim ng benepisyo.
Para naman po sa ating press release, PhilHealth assures coverage for health-related illnesses amid dry season. As the dry season begins, PhilHealth reminds members that coverage for health-related illnesses is in place to help protect Filipinos from rising temperatures and associated health risk. The state insurer reminds members of its inpatient benefit packages for common summer and health-related illnesses that can be availed in any PhilHealth accredited hospitals nationwide, helping reduce out-of-pocket expenses. We have heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramp, and sunstroke at 12,675 pesos. Heat fatigue and other effects of heat and light for 18,135 pesos. Moderate to severe dehydration for 7,800 pesos. Varicella, chickenpox without complication, 7,800 pesos. Typhoid fever for 19,500 pesos. Sore eyes or conjunctivitis for 16,575 pesos. Infectious diarrhea acute gastroenteritis at 11,700 pesos. And toxic effect of contact with fish and other marine animals such as jellyfish, shellfish, and starfish at 11,115 pesos. PhilHealth also reiterates that emergency health care needs such as heat-related or beyond are covered by the Outpatient Emergency Care Benefit or OACB package, available in accredited level 1, 2, and 3 hospitals. This ensures that members can access immediate care for urgent conditions, further strengthening financial protection during emergencies. PhilHealth stands ready to protect every Filipino. We want all members to know that coverage is available to help ensure their safety wherever they are and regardless of the season, said PhilHealth President and CEO Dr. Edwin M. Mercado. For inquiries, members may call PhilHealth 24/7 touchpoints at area code 02-866-22588 or at mobile numbers for Smart 0998-857-2957, 0968-865-4670, and for Globe 0917-127-5987 or 0917-110-9812. For PhilHealth Regional Office 9 Advisory Number 2026-0001, Public Advisory on Reported Incidents of Impersonation. This is to inform and warn the public of reported incidents involving individuals who are falsely representing themselves as the Regional Vice President of PhilHealth Regional Office 9, Paulo Johan C. Perez, through phone calls and other forms of communication. We strongly enjoined everyone to exercise utmost vigilance and caution when dealing with any person claiming to be connected with or acting on behalf of the office of the Regional Vice President. Please be advised that all official communications to and from the PhilHealth Regional Office 9 are made only through the following official channels: for landline 062-992-2739 and for email region9@philhealth.gov.ph. Yeah. The public is likewise advised not to disclose personal and sensitive information nor engage in any transaction with individuals who are not duly verified and authorized representatives of PhilHealth. For verification or to report similar incidents, kindly coordinate with the Office of the Regional Vice President through the official contact details above. So PhilHealth Regional Office 9 remains committed to protecting the public and upholding safe, reliable, and trustworthy communication. Yes. Pero before tayo pumunta sa ating topic discussion part 2, Ma'am Clovie, ang dami nating comments. Sabi ni Riri, wow. And meron nag-comment, Ma'am Clovie. Si Ma'am Maria Venus Ay, Bonifacio wow. Giron. Hello, Ma'am V. We Yes. miss you in FOD. Yes, Ma'am V. Sabi niya, hi there from Melbourne with love. Wow, Wow. sana all. Ma'am, bakit di mo kami sinama, Mother V? Sabi ni Tristan, shout out Team KKB Hiking Club daw, Ma'am Clovie. And ito may question tayo for you, Ma'am Clovie. Sabi ni Sir Joseph Valerio, sabi niya,
Good afternoon. In case po hindi pa familiar si employer sa designated PAMs nila, saan po sila pwedeng tumawag? Okay, for all employers na hindi pa familiar sa mga designated accounts officer, you can call at 990-1436. Ayan. Yun po. We can give you kung sino yung mga designated accounts officer ninyo. Yan. At Okay. least pwede telephone number. Yes. Tapos, meron pa po si Ma'am Leslie. Sabi niya, wow, Ma'am, she cloves. Tapos, super convenient. Sabi niya, heart. Yan, heart daw. And sabi ni Ma'am Maria Vina, sabi niya, greetings from down under. Ma'am V, uwi ka na. Miss ka We na miss namin. you, Ma'am V. So, go, Kyla. Yeah, so para sa ating second part of the discussion, no? So, Ma'am Clovie, paano kapag hindi makapag-comply ang employer sa online scheme due to no internet connection? Yes, we also consider that, Ma'am Kyla. Siyempre, mabait si PhilHealth. So, may mga areas talaga tayo na hindi pa abot yung mga internet connection. So, ito yung mga tinatawag natin na GIDAs or the geographically isolated and disadvantaged area. So, we can consider them paying over the counter. Ang kailangan lang po nila is to submit a request for exemption. So, valid naman po yun for 90 days. At least 90 Yes. days. Hindi na nila kailangan, hindi na sila magbabayad online. Pwede silang out of the... Yes. Syempre kasi Yan dun yung sa mga area, areas, mga far-flung areas. Hirap na hirap ang signal doon. So, unless na Yes. may free wifi from DICT, Correct. diba? O, pagka data lang, hindi talaga abot. So, may option naman si PhilHealth. Kaya mabait talaga tayo, di ba? So, we give exemptions naman for those areas na far-flung areas. Yun. At least. So, Miss Kyla, next question. So, hanggang kailan valid ang Certificate of Exemption? So, yun na po ang sabi ko. 90 days, 90 yes. days. 90 days yung Matagal na din yun, Ma'am Clove, no? Pwede naman 3 sila months. mag-request ulit Yes, after pwede naman. 3 months. Kung still, hindi pa rin available yung internet connection sa area nila. Okay na din, at least kung pwede naman pala sila mag-request ng, if ever. Pero dapat talaga may mga documents yan kasama, Ma'am Chloe, Yes. no? Na parang wala talagang internet or hindi talaga umaabot yung signal. They can ask naman certificate from the barangays na wala pa silang internet connection sa area na yon. So they can attach that together with the request of exemption. At least kasi hindi lang pala parang ipupush talaga ng PhilHealth. Syempre may mga bagay talaga na hindi natin Maiwasan, maiwasan, diba? lalo na yung mga signal, di ba? So, Ma'am Chloe, sa anong mga pagkakataon po maaaring magbayad over the counter? Yes. At pwede din tayo magbayad over the counter, but with exemptions. Kasi there are times also, kahit nasa city na tayo, minsan yung mga internet connections natin, 'di ba? May mga glitches, minsan nagda-downtime talaga yung mga system natin sa internet. So, we also accept, especially pag due date yung payment nila, tapos may glitch sa system, all they have to do is to screenshot their error sa system or yung internet downtime nila. They can attach that together with the SPA and just ask clearance from the accounts officer. So, importante talaga sa mga employers natin to know kung sino yung mga accounts officers nila para doon sila mag-a-approach. Mag-ask lang sila yung parang clearance sa maliit na papel. Good for validity nun is for 1 day lang. Kung ano yung date na nakalagay doon, yun lang yung time na pwede nilang gamitin yung clearance. So, yun na, pwede na sila magbayad through over the counter. At least. Yes, so we can give exemptions naman during those times lang. But not always. Kasi kailangan pa rin sa online payment pa rin dapat ang Kasi bayad. yun na nga, diba, like, ina-encourage natin halos lahat ng employers na dapat online payment kasi nga systemized na. Sabi nga ni Yes. Miss Kyla, digital na tayo ngayon. Diba?
And one thing also, bakit kailangan talaga na online, it's because na para real time din yung posting ng mga remittances nila. Kasi pag over the counter, magma-manual posting sila. So minsan kasi baka magkamali tayo sa pag-input ng mga data sa manual posting. So ang lalabas doon sa status is for reconciliation. But if that case happen, they can coordinate naman sa mga accounts officer nila para ma-post yung remittances. Okay na din. Yes. Ayun nga, sa bagay Ma'am Clovie, kapag manual, syempre medyo matagal yan. Yes. So, okay na kapag sa system na mismo kasi Sa system talaga. kaagad na siyang Real time. malalabas. Real time posting. Kasi syempre, hindi natin masabi kung kailan tayo buyag-buyag na makakagamit ng PhilHealth. Diba? Correct. So, what if pala kailangan natin siya bukas, buyag-buyag, sana naman wag Lord. Correct. Diba? Correct. Hindi natin masabi. So, at least kasi kapag manual, baka next week pa yan papasok Ma'am Clovie. Tapos Correct. kailangan mo na siyang gamitin. What if, for example, yun na nga, mga outpatient benefit natin, diba? So, makikita nila dun sa system na wala ka pang bayad. Pero, nagbayad na ako, ma'am. No, diba? At least kapag real-time posting, diretso lalabas na. dun. Yes. So, Ma'am Clovie, ito po, maaari bang mag-request ang employer na mag-waive ng kanilang interest o mag-installment pag late sila nakapagbayad ng kanilang contribution? Yes, pwede naman po para sa mga employers natin. Ito yung mga, siguro mga remittances nila na mga missed payments. May mga previous na missed payments. So, mostly, as per experience, meron sa kanila yung mga malalaki talaga yung amount na hindi siya, parang hindi nila kaya bayaran in one-time payment. So, again, si PhilHealth magbibigay na naman ng another consideration sa kanila. Yun na yung installment of arrangement. So, pwede sila, depende pa sa kanila ha kung anong gusto nila, 3 months ba, 6 months, or 12 months, or maximum is 60 months na pwede nilang bayaran yung installment. So that's 5 years. Imagine Kai, Yun. 5 years, parang nagmotor lang, no? Or sasakyan lang binabayaran. Correct. So, ganyan kabait si PhilHealth. So, yun. They can apply yung installment arrangement. Again, just coordinate with their accounts officer. So, si accounts officer naman mag-explain lahat and the process, and at the same time, yung mga requirements na kailangan nila i-submit. So, pwede ko naman i-mention ngayon yung mga requirements na kailangan nila. They can submit yung 3 years financial statement nila backwards. So, para at least ma-evaluate ni PhilHealth kung i-approve ba yung installment arrangement niya. Yun. And at the same time, they can also submit yung BIR form na 1601C or 1604F. Yun. And also, audited financial statements, SSS R3 or R8, financial loss due to personal experiences, yung mga force majeure nila, kung may mga supporting documents na pwede nila i-support para sa application ng installment arrangement nila. So, pwede yun. So, i-assess ngayon yan may certain committee kasi tayo sa PhilHealth. So, sila po ang mag-a-assist for the approval of their installment arrangement. Yun. So, hindi pa din pala basta-basta. Yes, hindi talaga basta-basta. So, yun lang. Kasi, yun nga, assistance din yun for the employer na pwede natin ibigay sa kanila to consider sa mga payment scheme nila para lang ma-settle nila yung mga missed remittances nila. At least ito, yun nga, installment, binibigyan natin ng consideration yung mga employers natin, lalo na what if ilang years talaga sila, Ma'am Clovie, hindi nakabayad. So, palaki ng palaki yung yung interest. So, at least, pwedeng i-installment siya. Yes. Same thing with waiving of interest. So, iba yung installment arrangement, iba din yung waiving of interest. Yung sa waiving of interest din, same thing, kung hindi talaga kaya ni employer na magbayad ng interest, yung incurred interest nila sa mga missed payments, so they can also apply for the exemptions or
for the waiving of interest. Yun din, same requirements. Yung financial statements, yung na-mention ko kanina. Yun lang. Just to prove na meron silang mga supporting documents na talagang siguro financially Capable na sila. Oo, to settle yung mga interest nila. Kasi imagine mo kung ilang months din sila hindi nagbayad, so malaki na rin yun. Yes. Yung interest na yun. Malaki kasi that's 3% compounded interest. So 3% this month, mag-incur siya kung mamimiss na naman another 3%. Yun, from the total amount 3%. So compounding interest yung 3%. Imagine mo, palaki ng palaki yan pala, Ma'am Clovy. Yes, malaki yan. So in fairness, at least, eto ba yun siya, Ma'am Clovy, no, yung PhilHealth Circular Number 2026-0001. Yes, actually, good news yan para sa employer natin. Yung in-explain ko kanina, yan yung, kumbaga, yung regular na fina-follow talaga natin. But for this year kasi, lumabas yung circular na 2026-001. So, it was announced by our President last January 8 na we will be giving an opportunity sa mga employers natin to settle yung mga missed remittances nila, and then i-waive natin yung mga interest. At least, no? So, Ma'am Clovy, makitanong sa'yo si Kyla. Yes. So, sino ba ang pwedeng mag-avail nitong one-time waiver of interest? Actually, lahat ng employers pwede. Qualified sila. Government and private employers, they can avail the one-time waiving of interest. So, yun lang. Just accomplish. May mga documents lang na kailangan i-submit. So, number 1 is updating of employer and employee data informations. So, as much as possible, lahat ng mga empleyado nila are registered. May mga PIN numbers. And then, next is, kailangan lang sila mag-register sa YAKAP. And with the first pay. Yes. Number 1 requirement yan. Dapat registered po sila lahat ng empleyado sa YAKAP with first patient encounter. So, hindi lang pwede na yung hanggang registration lang. Dapat meron talagang first patient encounter. So, lahat yung sinubmit nila na master list, as much as possible, lahat yun registered sa YAKAP with first patient encounter. So, upon accomplishing lahat ng mga requirements, isasubmit nila yan sa PRO or sa region or sa kanilang mga designated accounts officers. So, yun lang. Yun lang yung magiging requirements nila. And then, after complete na yung mga requirements, evaluation for approval and disapproval. So, automatic i-waive na natin yung interest. In fairness, Ma'am Clovy, no? Kasi magandang balita talaga to sa mga employers natin na ma-waive. May chance pala na ma-waive yung interest nila. Imagine. Yes. Pero may timeline ba yung period? Yes, meron, Ma'am Kyla. Very good. That's a good question, no? Kasi ang periods na included dito is July 2013 hanggang December 2024. So, yung mga periods na covered, yun yung na pwede nila i-waive yung mga interest. 2014? 2024. December 2024. Hanggang December 2024. July 2013 2013 to December 2024. Halos parang 10 years, yes, no? yung coverage niya. Magkano na lang kaya yan kapag, if ever, ganun kalaki yung interest, Ma'am Clovy? Malaki talaga yung mga interest na, especially kung may mga remittances, mga missed payments tayo year 2017, 18, 19. Malaki yung incurred interest niya. Imagine mo, 3%, tapos pa-increase pa ng pa-increase. Parang isipin na lang nila na promo ni PhilHealth sa kanila. Parang ganun. May pa-discount. Kasi valid to hanggang December 31 lang. So, ilang months, parang kalahating taon. Yes. So, kaya we have to encourage lahat ng mga employers natin to check
yung sa EPRS na, i-monitor nila yung mga remittances nila para para makita nila kung may mga missed payments ba sila. Para kung meron man, they can apply. Oh, at least. So, wala nang extension to kasi hanggang December 31 lang. So, parang promo-promo nga lang talaga from January 2026 hanggang December 2026 na lang siya, guys. December 31. Correct. So, i-avail nyo na yan. Promo ng PhilHealth. Explain ko lang din siya, no? Kasi may mga scenarios tayo. So, yung mga scenarios like for example, meron tayong existing na unpaid remittances, yung backwards. And then, pwede nila yun i-waive. So, ang gagawin lang nila is to settle muna yung premiums. So, meron pa rin tayong consideration. Kung malaki yung premiums nila, we can also make an arrangement. 3 months ba? 6 months? Or 12 months? Na to settle. So, kapag 3 months, meron lang tayong 1%, I think 1% interest. Pero straight to ha, straight interest. Simple interest siya. So, from the total amount of the contribution, times 1% lang. So, yun lang yung bayaran nila. So, maliit lang. Very minimal amount lang talaga siya. And then, kapag 7 to 12 months naman, nasa 2% lang. So, 1 and 2% lang yan ang interest. So, ganun lang. Very considerate pa rin si PhilHealth. And then, kapag meron tayong, another scenario kapag meron tayong existing na interest, ongoing, baga settlement, meron na tayong settlement arrangement na nagbabayad si employer, interest na lang. Pwede ba yun i-waive? Pwede. The rest of the interest na hindi pa niya nabayaran, pwede natin yun i-waive. For as long as i-comply lang niya lahat ng mga requirements, yun na mention ko kanina. So, importante lang talaga i-take note na lahat ng empleyado, i-register natin sila sa YAKAP. Oo, kaya magpayakap na kayo. With first patient encounter. Para naman din, Ma'am Clovie, magamit na din talaga nila yung mga benefits ng PhilHealth. Correct. Hindi lang inpatient, pati naman yung preventive natin. Correct. So, yun na, may sasabihin ka pa dagdag, Ma'am Clovie? Or nasabi mo na lahat ng mga nais mong sabihin? So, yun lang. For the employers, no? So, take note lang natin yung mga due dates natin. Para yun talaga hate nila, si Judith. Si Judith. Okay, take note lang natin yung mga due dates sa mga remittances natin. Meron tayong fina-follow na 0 to 4. Pag yun yung ending nila sa PEN, yung sa PhilHealth employer's number, pag nag-end sila sa 0 to 4, yung due date nila is every 10th of the month. Opo. Yun. Kapag naman 5 to 9, yung ending number, ang due date nila every 20th of the month. So, pwede nila yan i-mark sa calendar nila para at least hindi na nila ma-miss yun. True. Kasi sayang yung interest. So, always talaga nila make sure din na monthly, meron silang nire-remit na contribution. Correct. So, ngayon naman po para sa ating Kwentong PhilHealth ay bibigyang daan naman natin ang istorya o testimonya ng ating mga kababayan na natulungan o nakapag-avail ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa araw na ito, panoorin natin ang testimonya ng Mr. Alberto Rufano, isang miyembro ng Indigenous People Group sa Davao de Oro sa kanyang karanasan sa pag-avail ng PhilHealth Yakap at Gamot Services noong gamot launching noong Marso 19, 2026. Ako si Alberto Rufano, 57 ang edad, nakapuyo ko sa Barangay Antiquera, Purucuandasi, Poblasyon na Bunturan, Probinsya Davao de Oro. Gitagaan ko maayong pag-atiman sa PhilHealth, niya libre, gitagaan ko nilagtambal. For inkis na naapod ko ibation, pag-usap, mabalik lang ko sa hospital. Pasalamatan ako ang PhilHealth Yakap para sa mga nainagbalatian, para sa gamot. Lahira yun ang kalipay ni mo, sir, sa nakay bayaran kaysa libre. Na ma-enjoy yun ka.
Nalipay jud ko karon kay gitagaan jud ko higayon nga makaabil ko ani nga mga opportunity. Mo na mga programa sa gobyerno ron nga dapat jud nato ang pasalamatan. Makabenepisyo man ta. So pasalamatan ako karon nga namembro jud ko sa PhilHealth nga as IP. Unang-una ko nga nakabenepisyo. Paibalo po na ako sa mga kaigsunan nga mga IP. Bisa pag non-IP, inuol yun ta sa PhilHealth Yakap para sa kaluwasan o makaayo sa balatian. Yakap sa yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Ay nagagalak na nasiyahan si Ginoong Alberto G. Rufano sa kanyang karanasan sa paggamit ng benepisyo ng PhilHealth, particular sa yakap at gamot services. Ang kanyang testimonya ay patunay na epektibo ang ating mga programa sa pagbibigay ng mas madaling access sa konsultasyon at gamot, lalo na para sa ating mga miyembro mula sa indigenous peoples communities. Patuloy po ang aming panawagan sa lahat ng PhilHealth members na tiyaking updated ang kanilang kontribusyon at mga records upang tuloy-tuloy na mapakinabangan ang mga benepisyo. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong matutulungan at mas mapapalawak pa natin ang abot ng serbisyong pangkalusugan para sa lahat. So sa ngayon naman po ay sasagutin natin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Parang wala, Miss Kyla. Nasagot na natin kanina ang mga question. Okay, so ngayon i-announce ko na lang ang eGov PH app. So i-download ang eGov PH app at i-access ang inyong PhilHealth record kasama ng iba pang mga serbisyo. Libre po ang app na ito. So pwede din po kayo mag-register at pumili ng yakap provider gamit ang eGov PH app. Yes po, para po sa inyong katanungan, komento at suhestyon, tumawag sa aming hotline number with area code 02-8662-2588. Available po ito 24/7. Maaari rin kayong tumawag o mag-text sa aming mobile hotline numbers. For Smart, we have 0998-857-2957 or 0968-865-4670. For Globe, we have 0917-127-5987 or 0917-110-9812. Para mag-request ng callback sa napiling numero, i-text po ang PHI callback, space mobile number na tatawagan, space detalye ng concern. Maaari po kayong tawagan simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Pwede ring magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. I-follow kami sa Facebook, PhilHealth Official, at X or formerly Twitter, at Team PhilHealth para sa updates tungkol sa NHIP. Panoorin ang mga videos namin sa YouTube at mag-subscribe sa aming channel, youtube.com/@teamphilhealth. Maraming salamat sa ating radio technician, Sir Romel Paulino at Sir Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Doctors Online. Yes po, before pa tayo mag-end, shoutout din po natin ang PhilHealth Regional Office 9 family headed by the Office of the Regional Vice President, our Regional Vice President, Paulo Johan C. Perez. And under po sa kanya ang Planning Office and OIC po ng Public Affairs Unit na si Ma'am Catherine Eustaquio. Ang Legal Office headed by Attorney Elmo Ismael and yung Master ng ITMS natin na si Sir Christian Paraiso. From Healthcare Management and Delivery Division, the ever-young, ever-beautiful, ever-energetic na si Dr. Rosana Paraguya. And ito pa ang aming Direct Ramsey ng PhilHealth Regional Office 9 o ang head po ng Benefit Administration Section na si Dr. Jacob Mendoza na hopefully guest namin siya next week. Napaka-busy mo kasi, Doc Kobong, kaya palati ka na lang wala dito. So, hopefully next week. Next week pala, hopefully. Or next na episode natin, ikaw na yung guest namin, Dr. Jacob. And from ang head po nila, Ma'am Clovie, na from Field Operations Division na si
Engineer Bernardino Labastida Jr. Ito yung magandang nag-comment kanina na si Ma'am Maria Venus Giron na nag-e-enjoy ngayon sa Melbourne. Sana all Melbourne. Ma'am, sama mo kami sunod ha. Siya po ang head po ng membership section and isa pang boss ni Ma'am Clovie na ang head po ng collection section na si Sir Alan Ramos. Mag-shoutout ka, Ma'am Clovie. Sana nandito ka. Sir Alan, bakit naman daw kasi hindi ikaw yung pumunta dito, Sir Alan? Dapat sana dalawa kayo ni Ma'am Clovie, di ba? Dati naman, Sir Alan, ikaw naman yung dito, di ba? Correct. Pero at least, Sir Alan, meron ka na ngayong ipapasa ang corona kay Ma'am Clovie na if ever kapag may mga media, guest, di ba? So, ang head din po ng mga local health insurance office po natin na sila Sir Nads, Sir Arnil, Sir Nestor, and ang OIC po ng Zamboanga del Norte na si Sir Arnel Pios. Ang head po ng MSD namin na si Sir Florencio Luyao Jr. and yung tinatawag ni Sir Philip na head po din ng fund management section na si my friend, si Ma'am Rosemin Damsid. And itong pinakagwapo yan siya ng ASS and ng PAO. Kasi dalawa lang naman sila lalaki sa amin, di ba? Ang nag-e-enjoy po ngayon sa USA. Pasalubong na lang Sir Michael Jones Lahi. So magkarinigan tayong muli dito sa Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing 2nd and 4th Tuesday of the month ay kami ang inyong lingkod, Charity Grace Carilla. Kasama ko po si Kyla Vinoya and ang guest po namin ngayon na si Ma'am Clovie Cerneo from Collection Section ng PhilHealth Regional Office 9. Ang Ahensya de Consensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Bye-bye! Bye-bye! Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Han, hindi ko maisaksak itong